patnubay mo tunay. You're listening to Maximizing the Gospel of the Kingdom with your pastor, Nick Perez of AKMJC, Apostolic Kingdom Ministries of Jesus Christ. Welcome sa atong tulumanon Maximizing the Gospel of the Kingdom. Sa ngalan ni Dr. Mike Ness sa 97.7 FM sa Technical Department DG Gaga ug ang AKMGC Bunawan Davao City magapaabot sa atong mainitong pagbati ug pagpangumusta sa tanan natong suking tigpaminaw mayon man sa atong mga FB viewers sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Good morning, good morning, good morning sa inyong tanan ng Diyos magapanalangin. Ug atong gitimbaya ang atong mga early viewers, of course ang atong technical person DG Gaga, good morning, og ang Helen Kagimbal Madahi diya sa Kalinan, Davao City. A pleasant morning po, Pastor, og sa tanang kaigsuunan. And from Helen Maritis Anduyo, good morning, Pastor Nick, and to all viewers, God bless us all. God bless us all too. Of course, atong gitimbaya ang tanang mga kaigsuunan sa AKMGC Bunawan, Davao City. Tanang mga pastor sa United Pentecostal Church sa Southern Mindanao District rather, spearheaded by Pastor Yung. Of course, ang atong Southeastern Mindanao District Presbyter Pastor Jerry Marimon. O sa tanang sa mga pastors. Ang whole Davao region, naglangkuban sa Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental. Pambungan nga awit nagsuon pagsamo. Good morning sa kay Rogelio Suposo, atong estudyante misyon sa matag Biyernes. And of course,
course, from Rain Community, God bless you. Si Perez, God bless you too, Sister Rain. Kahit ako'y dukha na lang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Yes, medyo hinay ang net karon, no? Sige lang. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Ng aking buhay. Itimbayasan na to ang mga kaisunan diri sa may panakan kadto sa Lasang, Jafet Puntuan family, Julito Gonzani and family, Kaya kailangan ako Amancio Lanos and family, gabayan sa aking paglalakbay. Mayon Manasab ang mga Limenti family, O Jesus, pakinggan mo Magidong family, Manatad family, Audan family, Ligaray family. pakinga. Of course, may Manasab kay Atimi Jano and family. Good morning, Sam. Kay Pastor Nomer Dalahigon diha sa may, if I'm not mistaken, sa Valencia, Bukidnon. Praise the Lord. Dalahigon ng Diyos. Pag-ingatan mo ako. Kailangan ang karangyaan. Kung ikaw naman sa piling ko'y mawawala. Basta naisip ko ang kapiling ka sa buhay. Kahit ako'y dukha na lang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Jesus. Salamat sa maong awit nga ato na dunggan. So nato sa Gitimbayad ato ang mga ison sa Panabo Central Elementary School, headed by Madam Caroline Arado ug uban sa mga teaching staff, with my wife Luli Perez ug Sir Edgar Atwell ug may man sa kang Ma'am Ray ug sa iyang ma'am, no, nga atong avid listener si Ma'am Bini ug may man sa kay Ma'am Gayot Luren, Melissa Marquez ug may man sa kay Kim, sa kay Den, and the rest of all our friends in Panabo Central Elementary School. And Diyos mo na panalangin ka natong tanan. We would like also to greet Sir Joel Marquez ng Navarro National High School o sa entire Navarro National High School. Ang Diyos mo na panalangin. O ato sa greet si Eric Lindo diya sa may Lanos Store o sa entire Lanos tanan ng Lanos Stores.
and including Irene Lanos, magsuon. Dalay ko ng Diyos, kumusta sa inyo, da Eric, ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan. O usab ato Ibaya usab ang mga kaigsunan diri sa may kilometer 23 ang Diyos magapanalangin. O medyo hina ang kuan karon Rick, ang atong ang net medyo hina mo pa reklamo sa ban. But anyway, I will just go and move forward. Then good morning sab kay Carmelita Indopia. Good morning Pastor, karat-karat ang mga tingog nimo di maklaro. Mao gud ang net nato ang problema karon. I think for a moment mag-shift ta daing network kadyo kay. Ayan, nag-shift na ta og laing network kay medyo hina ang usa ka network Maxon. Okay, I hope okay na ato signal kay may reklamo sa technical department. Hina ang ato ang signal. But anyway, we'll just move forward along the way. We believe nga ma-fix na siya. Laing kanta nga ato ang idalit may soon, Panginoon, aking pastor, Tagalog song may soon. Sa gitna ng kadiliman, siya ang susubaybay sa aking daan. Tahakin ko man ang landas ng panganib, ako'y wala ng tungkod niya't pamalo sa aking umaliw, lungkot may kanyang papawin. Kaharap ko man ang aking kaaway, kanyang pinangako, ako'y Pwede sabi ko niyo tagag feedback kung kumusta ato ang signal niya. Sa lahat ng araw, sa lahat ng araw, pupurihin ko siya, magpakailan pa man. Very good. Salamat kayo, DJ Gaga. Landas ng panganib, ako'y wala ng katatakutan. Tungkod niya't pamalo sa aking umaliw, lungkot may kanyang papawin. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi na ako mangangailangan. Lumakad man ako sa gitna ng kadiliman, siya ang susubaybay sa aking daan. Sa
Matuto sa mga pagampo may isuon, Lord, dalagon ka sa walay katapusan. Itag na Ginoo, miduol kami busin mo presensya sa among programa sa kahanginan. Aron nalagaran ang mabagang duot sa imong mga katawhan. Nga ninihigayuna Ginoo nagatubang daghan kayong challenges hagit sa kinabuhi. Labot sa health issue Ginoo, sa economic issue, social issue, Father God. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Ikaw ang among bugtong paglaom, ikaw ang among kusog, ikaw ang among kalipay, ikaw ang among kinabuhi Ginoo. Sa Lord God intag na nagis otoridad sa pulo sa Dios ug sa gahom sa ngalan ni Hesus. Ginoo among duol ikaw ba ang pagpaubos, ang pag-ila sa imong paggagamhanan, pag-ila sa imong pagpanagiya kanamo sa tanang mga butang Ginoo. Lord God, ang gihalad among kaugalingon sa makausapan intag na uban ang imong pinalanggang mga anak Ginoo. Tanang mga Filipinos nationwide worldwide. Lord God, nga nagapadayon sa daily endeavor in life. Lord God, ako nagaampo nga ikaw magapatalihog ka na mo. Among gidala, Lord God, sa court of heaven, Father. Tanang concern sa mga katawhan. Ikaw ang among magbubuhat. Ikaw nagaligo, nagdagadasig ka na mo, nga dili kami mabalakan ni mahadlok Ginoo. O God, dalaygon ka. Salamat Ginoo. Padayon ka magapanalangin. Bisa pa sa programa karon sa among mga radio listeners, mga FB viewers, Ginoo. Continue to bless them, Father God. Even our people in government services, continue to bless them, Father. Our business community, church leaders and workers, Father. Amo silang gitugyan kanimo Ginoo, amo silang ligono no panalanginan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Now, nitag na migsoon ato sabi itimbaya ang ato mga avid listeners sama kay kining Ispi Magdong, no? Good morning. Salamat sa iyong pagpapagiguban karon. Good morning, Pastor Nick. To your family and to all FB viewers, God bless us all, and to your program of maximizing the gospel of the kingdom. Good morning, Sam, kay Jerry Gapa. Good morning, Sam, kay Brother or Pastor Brando Salilan, watching from UPC Balon to Laban Hal, General Santos City. Good morning sa tanang taga General Santos City. Ang Diyos magapanalangin. Amen. No, so nita ka padayon sa ato ang pagtuon. Nagiskot kita labot sa gos sa gingharian kay mo man ang ato ang commitment to maximize the preaching and the gospel of the kingdom. So tuno nato kining mga bersikulo nga naluwatan sa atong Ginoo. Karon ato ang tun-an ang pagtikat, pagton o panghuna-huna nga gitawag nga kingdom thinking. Ang kining maong idea about gitawag pagtikat o kining harianon panghuna-huna na record kining mga pulong sa unang public ministry address sa Ginoo nga kinahanglan diay natong mabalhin ang atong nauna gikan sa karaan natong panghuna-huna ngadto sa panghuna-huna nga sama sa panghuna-huna sa gitawag kingdom context. Si Jesus Christ human siya na bautismuhan ni Juan dito sa sapa sa Jordan. Migastos siya, migugol siya 40 kaadlaw dito sa Kamingawan human sa ang sa iyang pagpuasang pag-ampo ug tintal siya ni Satanas
og aron nga babagan, no, interrupt ang iyang gitawag earthly mission. Apan ang atong Ginoo milampos siya sa pagdaog ang Satanas na igsuon sa wala niya pagpaminaw sa sugyot ni Satanas. Praise God. So sa 4:17 kung atong basahon migsuon, mingon siya, from that time on, sa English version, from that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven is near. Sa lain nga version, kininunot may igsuon sa nga idea sa original text sa Greek may igsuon nga buti pasabot niini nga ani ana. Now, nganong kinahanglan nato nga mag-usab sa atong hunahuna? Timan nga atong Ginoo sa iyang pag-ari sa kalibutan, no, iyang gitanyag ang plano sa Dios lang sa planeta nga gitawag og yuta. Busa ang una niyang gihimo mao ang pag-ingon paghinulsol, no, paghinulsol o repent. Niining iyang pinakaunang pamahayag sa kalibutan. Si Jesus misugod sa pagsulti kanato, kinahanglan atong kambyuhan, alidan o ilisan ang atong mga pahuna-huna. Kini ang nagauna nga buot ipasabot sa paghinulsol, ang pag-usab sa atong huna-huna. Malagmit mao kini ang pinakanabing maayo sa iyang gisulti na kinahanglan kita mag-usab, magbag-o sa atong huna-huna, to change our thinking and to change our mindset, no? So literally ang paghinulsol mao ang paghunong o ang pagtalikod, no, nga mo himo kita bag-ong lakang ngadto sa bag-o nga direksyon. Sama kay sa paglakaw diha sa highway sa kalsada nga sa nahuna-huna nimo nga ang imong padulngan dili di ay mao, busa kinahanglan nga maghimo kag 180 degrees nga turning point sa imong kinabuhi. Sa to pa ang paghinulsol nga maoy nga ang buti pasabot ang pag-usab sa atong huna-huna nagsuon mo ni siya ang atong gitawag turning point. Kay sa dugay ng panahon naglakaw kita nga walay klarong direction, no? Walay klaro nga padulngan ang ato ang kinabuhi. Nga bisan pagani ang mga tao nga nagpakaangko nagpapindaghanang salapi, may suon daghan kanila sa entero kalibutan nga hangtod karon. Wala sila masayod, wala nila maklaro ang tinuod nga direction, padulngan sa kinabuhi, luyo sa pag-angkon og daghanang mga material nga butang nining kalibutan, hinungdan nga bisag ana-ana kanila hapit ang tanang butang, pero daghan kayong merlukso, gitawag nga wrong conclusion, na nag-ambak og mga tulay, miinom og makahilo, nagpusil sa kaugalingon, miambak og tulay, miambak og dagas kay mga gambalay, di ba? Ug daghanang uban pa naghilo sa ilang kaugalingon. Kini tungod kay hilabihan kalaay ang kinabuhi kung dili nimo maklaro ang padulungan sa imong biyahe o
padulngan sa imong kinabuhi busa hilabihan ka mahinungdanon nga masayra nato ang ato ang padulngan ug ato lamang maklaro ang atong padulngan kini nunot sa gisulti mismo gikan sa baba sa Ginoo sa dihang miingon siya pagnulsol or repent usbanan ninyo ang inyong panghuna-huna. Nga ang buti pasabot nako niya na buot natin pasabot sa atong pagsubli kana siya gitawag og turning point nga 180 degrees sa pagbiya o pagtahak o bag-o nga direksyon sa kinabuhi. So kini sugyot usab nga ang ato ang action no musunod human sa pagbag-o pag-usab nato sa atong huna-huna nga kini nagpasabot nga human nga bag-ohon o usbon nimo ang imong huna-huna mununod og musunod usab niana ang pag-usab nimo sa imong sinultihan lakip ang pag-usab sa imong mga actions sa imong mga buhaton o gitawag nga buluhaton. So sa dili pa ikaw mag-usab sa direction sa imong kinabuhi kinahanglan nga magdesider ikaw sa pagtalikod ni atong karaan natong naandan nga panghuna-huna sa pagtalikod ni atong karaan o naandan natong sinultihan o sa pagtalikod ni atong naandan natong binuhatan may suon. Dalaygon kayo ng Diyos. Good morning sab kay Normaline Malbino. Now, so malagmit si Jesus Christ ang uban no may suon rather nakakaplag nga si Jesus Christ nagsuon nakakita og pinakaunang pulong nga dili ni pag-insulto kanato kun dili nagsuon paghatag kanato og gitawag tukma no haom nga gikinahanglan gikan kaniadto hangtod karon nga kinahanglan nga atong usbon ang atong huna-huna kay ang atong kinabuhi sa bisan unsang kahimtangan niya kita karon kanang tanan agad ug nabase sa matang sa imong gihuna-huna ug panghuna-huna. Kay ang matang sa imong panghuna-huna mausab kana ang matang sa imong sinultihan. Ug ang matang sa imong huna-huna sinultihan mausab kana ang matang sa imong binuhatan. Because I would repeat that we are defined the way we think. And the way we think is defined likewise the way we speak and the way we act. Diba? So hilabihan kayo gamaayo nga una sa tanan. No, natumbok gayud, gitumbok gayud sa Ginoo ang kinahanglan sa tao. No, ang Ginoo wala siya moaridri nagdalag perting daghanang mga freebies, daghang mga regalo, no? Nga aron ang mga tao ma-attract pag-ayo sa iya, pero ang una niyang gidalit o gidaa nga maayong balita mao nga usban ninyo ang inyong hunahuna kay gawas kung usbo nato ang atong hunahuna dili walay mahimo ang Dios sa pagtabang nato kay kinahanglan kitang mo decision mo desider nga andam kitag tagana nga usbo na nato ang ato ang panghunahuna. Because I would repeat, we are being defined the way we think.
Muna ang pinaka definition sa kinabuhi, dili in town kung ano sa imong material acquisition. Ang pag-define sa kinabuhi, wala ka na ginaagad kung unsa kadaghan sa mga sakinag, mga balay, mga kabtangan, kundi gina-define ka na the way you think. Nga bisan pa gani sa ako nag-iingon, daghang mga tao nga nasayop sa ilang paghuna-huna nga ang definition sa kinabuhi mao ang daghang pag-angkon o acquisition sa daghang mga butang. Kundi basically, no, ang pag-usab gayud sa atong hunahuna. Ang matang butang nagsuon nga nakatunan nato nasayop, nakinahanglan kina siya kausaban sa mapanalitan sa ato ang gitawag demokratikong palibot and environment o klima. Ituduan kita, no, nga ang mga gobyerno nag-ooperate pinaagi sa gitawag pagbuto sa mga tao, bisan pa sa pagpili sa ka-leader. Sa demokrasya, ang matag buto mahinungdanon, ug ang matag opinion ilbihan ka mahinungdanon. Sa demokrasya gitawag siya the majority rules. Apan dili kini mao sa gingharian. Ang buto sa mga tao balinada diha sa gingharian. Mayman ang opinion sa mga tao balinada lamang kana alang sa hari. Kay sa gingharian sa Dios ang pinakamahinungdanon mao gayud ang iyang mga pulong. Gani matud pa niya, dili kamo maoy nagpili ka nako. Apan ako mao ang nagpili kaninyo. Yung sa nasa Dios pagpili ka nato. Sa Jeremiah magsuon gihulag buhay din nga ang Dios sila nalabigit gayud pag-ayo. Human nga gihimo sa danong iba. Gikan sa raw material nga gitawag og dirt body, yuta magsuon. Nya gihatag gibutang dito mao to siya ang gitawag temporal raw material. Then gibutang usab dito magsuon usa ka component nga eternal magsuon ang gininhawa sa kinabuhi. Ang iyang dagway, ang iyang pagkamatarong, ang iyang pagkabalaan, ang character, ang atong identity magsuon. Mao ang atong tinuod nga pagkatao. Gitawag na sa uban og konsensya. Okay? Nya maniana magsuon ato makita sa di Jeremiah sa dihang ang babae ug lalaki magtagbo sila, whether it is within the context of wedlock or out of wedlock. Pero principle na siya magsuon. Sa diha nga magtagbo ang duha ka binuhat, pag-release nila magsuon sa sperm cell. Pila ka milyon nga sperm cells maglumba, mag-racing. But it takes God's decision kaysa iyang piliyon nga usa lang ni anak kinahanglan mao na ikaw. So kaysa nagpili sa imong pagkahimugso ng kabutana ang Dios. Busa tama ang giingon sa Ginoo, dili kamo mao'y nagpili kako, kun dili ako mao ang nagpili kaninyo. Busa dili sulagma nga ikaw ni aning kalibutana. Dili aksidente. Magsuon usana ka intentional nga kitawag intentional nga panghitabo nga mismo ang Ginoo
paggamit niya sa iyang pagkahari nga siya magbuot sa tanan nga iyang gihimo ang sistema. Magsuon, maglumba kining maong mga sperm cells. Pero it takes God's decision. Kinsa iyang gipili ug kana mao na ikaw. Liman ka na. So buti pa sabot tama ang gisulti sa atong Ginoo nga sa atong pag-ampo, no? Magayon kita amahan namo inho nato ang pagpanag-iya sa Dios sa tanang butang ug pagpanag-iya niya sa kinabuhi ug ang pagpanag-iya niya kanato. Balaanon ang imong pangalan. Ang imong gingharian mo abot ug ang imong kabubuton may matuman dinhi sa yuta maingon man sa langit. So ang iyang pagbuot kay matuman kay ano? Siya naghimo nato. So busa sa gingharian ang pinakamahinungdanon ang iyang pulong. Ang paghinulsol ideya kini sa gobyerno sa nasod sa langit. Ideya kini sa hari, no, sa usa ka nasod, sa usa ka gobyerno. So dili kini religious nga panghuna-huna. Nya kipong gitawag natong paghinulsol dili nang magligid-ligid kas mintong maghilak taman sa ginawa. Dili abot pasabot sa paghinulsol mao nga imong giusab brother, no, ang imong panghuna-huna. Dili ka na sama ka niadto nga maghuna-huna, puno sa kabastusan, puno sa violence, pagdumot ka, ligot-gut ka, pait ka, sina. Diba? Puno may suon sa gugma, kaluoy o grasya. May suon. So, ang pinakahinungdanon sa gingharian, dili ang atong pulong, kundi ang pulong sa hari. Gani sa gingharian, walay eleksyon. No? Walay butasyon dito sa gingharian sa Dios. Ang iyang pulong oy pinaka-supremo o pinaka-absoluto. O nang giingnan tangdaan nga magampo ganit ang ingnan niyo nato amahan atong iluhon ang tinubdan. Ambot pasabot sa amahan tinubdan. O nga ana sa langit. Mo ang sa usa ka pangalan sa usa ka nasod kana siya. Ang imong pagbalaanon ka. So importante nga ato ang kanunay iluhon ang iyang pagkabalaan. Then human ana ang imong gingharian. Wala sa mayon ang imong relihiyon, muari dili in taon mo ang imong gingharian muari. Ug ang imong kabubuton maoy matuman. Dili ang ato ang maoy matuman kung dili ang iyang kabubuton mao lamay matuman. Sa gingharian wala kita magabutar og alang sa usa ka leader. No? Automatic may suon. Siya may suon na sa usa ka dapit o sa permanente nga opisina ang iyang pagkahari. O ang termino sa hari dili 4 ka tuig sama sa Amerika, dili 6 ka tuig sama sa Pilipinas. Ang iyang termino eternal, walay katapusan. Wow. So asa ka diha dirita sa usa ka leader nga iyang termino nagsuon walay katapusan. Ang paghari nga walay katapusan, no, nga dili siya mabuntog bisan pa sa kamatayon. Walay makabuntog ganiya. Walay mga opinion sa mga religious leaders panahon ni Jesus Christ nga kapaluya makabuntog ganiya. Tungod kay ang iyang termino wala may kapusan. Good morning day sa ato ang avid listener Arvin Dalompinis Espanyula. Good morning Pastor Nick. Naminaw ko diri
sa Tuganay, Carmen. Pastor Nick, God bless. Salamat kayo. Brother Arvin, Diyos magapanalangin. Kita ninyo? Ang atong Diyos nga gialagad dili ni basta-basta. You cannot vote Him into power and you cannot vote Him out of power. Kaya ang iyang termino, no? The tenor of His term is not for how many years. Bisan pa gani ang Roman Empire, nga may pinakadugay sa tibuok kalibutan nga imperyo, migsuon may abot og at least to duha ka gatos katuig, pero pukan ra gihapon, nagkabulaag tibulaag, migsuon nagkawatak-watak. Ug mao na nga daghan ng mga gingharian nga tao na anay sa Spain, na sa Portugal, na anay sa Great Britain, migsuon daghan sa dihang nabungkag ning maong imperyo, no? O ang nakaguba niini migsuon sa 14 ka mga emperador, 12 ni ana gipukan pinaagi sa gitawag loins, kanang ilalom sa puson ato pa immorality. So napukan duha lamang ni adto ang kay may suon nga gunit o ginatawag nga righteousness. Pero ang 14 12 ni ana nangapukan tungod sa gitawag loins, kana bang bahin sa ubos sa imong puson. Ito pa, namatay, mga pukan sila sa kauwag. Di ba? Amen. Now, sa gingharian sa Diyos, ang atong opinion, dili importante. Ang iya halamang may son. Muna sa diha mag-ampo ta, kinahanglan sumala ay kabubuton. No? O ang mahinungdanon lamang sa gingharian sa Dios dili ang atong opinion kundi ang iyang mga pulong, ang iyang kabubuon, no, ang iyang mga pamaagi maoy magpatigbabaw ni bisan kinsa nga tao ning kalibutan. Sa demokrasya gitawag na siya majority rules. Pero ang majority dili na nimo maaplikar sa gingharian sa Dios. Tungod kay ang majority sa mga tao mo ni gingon, di ba, sa demokrasya ang gobyerno sa tao alang sa tao, di ba? Ya, ang whims sa mga tao mo ay ginapagpaminahon, pero sa gingharian ang ato ang gipaminawan ang tingog ang pulong sa Dios. Bisan tuod magsuon majority sa populasyon sa yuta, no, nga nagpuyo, no, niini sa gitawag nagpuyo ug nagkinabuhi diha sa pagka gitawag nga ignorante ug nagrebuilde ngadto sa Dios. Nagpabilin nga ang Dios mao'y sovereign, hari sa tanan nga kabuhatan. Tungod kay walay buto, no, diha sa gingharian sa Dios, ang iyang pulong lamang mao'y absoluto. So sa gingharian magtuo na kita, atong iluhon nga ang iyang pulong maoy pinakamahinong danon, ang mga pulong sa Dios. Now, sa gingharian o sa demokrasya, duha kini magsuon kabutang nga hilabihan kalayo o ang kalainan. Busa labihan ka malisod alang sa mga magtutuo nga tao sa demokrasya. Ang pagkinabuhi sama sa gitawag
kingdom context of life. No? Nga dunay daghan kaayong debate labot ni ini maigsoon. Kay daghan kay sila gitawag, nag-invoke sila mga rights. Siguro pa na ako nag-greet si Sister Ebony Domingo Santander. Good morning sa diha, no? Ebony. Ang Diyos magapanalangin kanimo. Now, so pwede kang magdebate. Okay, daghan kay mga tao maigsoon nga ilang gina-invoke ang ilang rights. So, nanay mga daghan kay mga tao maigsoon nagmugna ang kaugalingon nila panguna. Ya, pag humana na ila dayang ingnon, kapital dayon gitawag democracy. Aron nga ilahang i-invoke ang ilahang rights. Tungod kay ang ato ang gitawag nga gobyerno is democracy man. Pero sa kingdom, you cannot. His word is final and fixed. No, nagkinabuhi kita diha sa pulong sa Dios. So, hindi mo pwede madebate ang Diyos. Dili. Hindi pwede mo debate sa Diyos. Kay liliman ka na, siya naghimo sa langit o giyuta. Siya nag-umol sa tao gikan sa abug sa yuta. So, imposible kayo, dako kayo imposible nga ang binuhat, magbuot-buot sa nagbuhat. Kasi magkamangita na. Parihago na ng kalo, maghimo ang taog kalo. Ayaw kung nga pag humani ana ang kalo na magbuot, no? Sa tao dili ang tao magbuot anang kalo. So sa ato ang kinabuhi, ang Dios ang magbuot. Gawas pa, despite the fact nga ang Dios ngayon ug sila magabot, to kanang maong pagbulutan nga gihatag sa Dios sa tao. Nunot gihapon sa kabubuton sa Dios. Wala siya magiyon nga sila ray magbuot-buot, kundi ug sila magabuot sununot sa iyang pagbulutan sa Dios. Diba? So, gisulayan nato migsuon ang mga consensus. So, daghan kayo naghimo kompromiso. No, labot sa pulong sa Dios o sa opinion sa mga tao. Sa dihang mayon ang Dios nga kini butanga sala. Sala gyud na siya. Sala gyud na siya, dili na siya pwedeng dili sala. Kung mo nang tanang butang issue nga ato giatubang, ang ato ang basihan mao lamang kayo ang sa Dios. Sa dihang ang mayon ang pulong sa Dios nga kana tama. O tama na. Pag mayon ang Diyos nga kana sayop, mali siya. Diba? Kaya naman, ang iyang pulong, automatic na balaod. No, ang pulong sa Diyos, dili na siya open para sa debate. Hindi na pwede madebate. So, pwede ka magdebate sa pulong sa Diyos ang siya mga balaod. No? Pero, may suon, sa katapusan, ang iya gihapong pulong ay matuman. Mabitaw, si Job, no, misuway sa pagpakiglali sa Ginoo. Iyon ang Ginoo sige pangandam, kay i-cross-examine ta ka. Diin ka man sa pagtukod nako sa kalibutan. Unang pangutana pa lang, wa katubag maigsuon si Job. Sa Tagalog pa, hindi tayo pwedeng magmagaling sa harapan ng Diyos. Bagkus tayo ay dapat magpakumbaba at makinig sa kaniyang salita. At ating sundin lamang ang kaniyang mga salita. Wala na iba. We have no option in the kingdom. Mao gani nga pag-abot na igsuon sa demokrasya, daghan kayog opinion o interpretation ang mga tao labot sa balaod. Sa ato ang gobyerno, ang angay lang o ang dunay legal authority authorized by the government to interpret the law, mao ang Supreme Court.
While ang Senate ug ang Congress, legislative body, ang ilang trabaho, pagpanday lang sa balaod. Di ba? Mga ganyan ako na huna po ko nga, marang maayo gid siguro nga ang tanang naa sa Kongreso o sa Senado, mga abogado, wala man gud na nahimong balaod di sa Pilipinas. Nga bisan kinsa na lang yung taon. Nga mo na nga bisan gani ang mga abogado nga mga senador o kining member sa Congress, naagpod sila yung mga abogado despite nga sila mga abogado. O sa pagkahatong di abogado. Magpanday magbaon, di ba? Law. So, technically speaking, thinking, marang angay yun nga, no? Ang magpanday balaod, abogado. Kaya sa pag-interpret po sa balaod, bisan sila o kining abogado nga nagpanday balaod, di ba sila pwede mo interpret? Kaya na may legal na mag-interpret sa balaod ang Supreme Court. Diba? Nga sa pag-abot na sa gitawag nga paghatag og verdict sa bisan unsang kaso, nakatay gitawag nga Court of Law. Katay gitawag nga Regional Trial Court, na Municipal Trial Court. Then humana pagka-dili magkasinabot diri sa ubos, idagan dito sa Supreme Court. Ito'y final. Mga abogado, di ba? Kalibutan may suon nga itong ipuyan sa demokrasya ay kung ano kung ano pa pagkasulti I'm very sorry gubot pa sa lukot kay bisag dili abogado mura na mag-abogado, di ba? Bisag dili judge pwede naman mag-judge. Kita lang nimo usa ka tawo nga murag kung sa Ilonggo pa nagkasaramihay. Wa na kay hukom, na kay verdict. Guilty na. Di ba? Pwede ka basta-basta mo yung tao guilty, when ka mo tinuod, that must be proven in court. In the court of law. Di ba? Hindi man siya natukod sa chismis ang ato nasod. Natukod ni gitukod ang usa ka nasod pinagi sa balaod. Di ba? So sa gingharian mas lalo na tungod kay ang pulong sa Dios balaod man. Wala na may kinahanglan Kongreso, Senado nga magpanday balaod sa gingharian. Ang usara, ang Dios ra, ang iyang pulong automatic balaod. Ayan, kaya pertininduta sa gingharian sa Dios may suon. So bisag usa nimo ka maalamon, no, sa bisan bisan unsang basihan sa kaalam ning kalibutan ang suon, ang final mauyod ang pulong sa Dios because God's word as law is absolute. No? So walay mga philosophy sa mga magwawali, mga tao sa academe, sa bisan asa may suon nga courts of law sa gingharian sa Dios makadebate ni ini. Kaya ang iyang pulong is final. Sa demokrasya ang mga lumulupyo, magatigom, magaprotesta sa polisiya, no, sa gobyerno, pwede. Aron osbo nila migsuon ang balaod. Muna sa demokrasya, muna doon ginatawag mga amendment sa mga balaod. Di ba? Doon ay mga butang nga i-alter o doon ay butang nga i-insert. Pero sa Ginoo dili. Ang pulong sa Dios diha sa gingharian absolute. O nga ang himuon ini paminawan sa mga tao. Tambag may igsoon. Tanawan ning tambag sa sa Dios may igsoon kang Joshua. Nawara. Sa Joshua 1:8 tanawa sa mga Bible.
sa this book of the law siya shall not depart out of thy mouth. Siya kining mga pulong sa balaod ingon siya kinahanglan dili mo biya gikan sa imong baba. Siya, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Sa Bisaya pa may suon, matod pa niya sa Hosea 8, ayaw pag-ibulag kining basahon sa kasuguan sa imong baba. Hinunua magapalandong kani ana sa adlaw ug sa gabi. Aron hingmatngunan mo sa pagbuhat. Okay? Human nga imong gibasa ang pulong, gipamalandungan ang pulong, tuman og buhaton ang pulong sa pagbuhat sa tanan nga gisulat dinha kay sa ingon ni ana ikaw magmauswagon sa imong panaw ug unya makaabot mo ang kauswagan liman ka nga ang tinuod di ay nga sugdanan sa kauswagan nga ang tinuod nga kauswagan nga sugdanan or sumbanan no sa kalampusan o kauswagan mao ang balaod ang pulong sa Dios. Matod sa proverbio nga ang mga panalangin sa Dios walay sagol walay sambog nga kasakit ug kagul-anan hinunua pagkamatarong righteousness no and holiness. So dili nato ibulag ang ato ang mga pulong sa Dios sa atong baba. Gani ang katawhan sa Israel matag 7 ka tuig ginabasahan sila sa tibuok kasulatan tungod kay ingon nga citizens of the kingdom kinahanglan nga masuhito kita sa atong gitawag nga constitution. Sa atong sa Pilipinas pa Philippine Constitution. So mo nang angay gyud di ay kita usab no dapat nakabalo kita bisag dili ta mga abogado pero pinaagi sa mga abogado ilang ipahibaw nato ang ato ang mga katungod ingon nga lumulupyo sa nasod sa Pilipinas. Kasama sa mga katauhan sa Israel ilang nasayran ang ilahang mga rights. Kaya naa diha sa balaod ug pulong sa Dios, mabitaw ang Ginoo pagka magampo ka sa Ginoo, magbasa ka og word, imo i-claim ang iyang pulong base sa iyang pulong. So, ma-pressure nimo ang Ginoo sa butang imong gipangayo, kay dili man imong kaugalingon, gigbase na man nimo sa iyang pulong. Mausab gani nga sa dihang ikaw moadto sa court of law, mag-cite kag provision sa balaod, basihan nimo sa imuhang gitawag nga petition. Ug sa higayon nga ang korte mo act sa imuhang kining petition, ibase po nila ang tubag sa provision sa balaod. So ang tanan naa sa balaod. Di ba? Manang magbasa-basa gyud ta sa pulong sa Ginoo nya magtuon. Aron nga mahibaw nato ang ato ang gitawag nga constitutional rights diha sa gingharian sa Dios. Ngara kompleto naman Gani sa atong Philippine Constitution, dili tatan na educate sa atong Philippine Constitution.
Kaya masalig naman lang ta sa mga abogado. Pero di akong atong sugdan og tuon sa og dili tanan diha masabtan nato, but with the help of the lawyers, i-educate ang mga lumulupyo pertaining duta so that people will behave according to the rule of law. Diba? So, pagka na-educate na kita anang dapita, bisag di ta mga abogado, so, ang mga tao, mag-anam-anam sila og panghuna-huna, magsugod sila og panghuna-huna, og musulti, nyaman mubuhat, sumala sa kasulat sa balaod. So, ang mahitabo, magkabaton ta o nindot nga katilingban, dili chaotic. No? Kay ang mga tao, maigsuon, kuan man, kining likas man na sa tao human nga nakasala ang tao, so pakirog yun. No nga kinahanglan ma-educate kita sa ato ang gitawag nga constitutional rights. Nga sa kingdom, kinahanglan ibase sa pagkamatarong ug pagkabalaan sa Dios. Nga kinahanglan di ay ang tanan mag-aakto sugod sa paghunahuna, sa sulti ug sa pagbuhat, sumala sa image sa Ginoo, ang righteousness, holiness. Kung di pagkaswito, mo adto ka sa ka-lawyer nga dili wala ang image sa Dios, gawas niya itong mga lawyer nga ang na-image sa Dios nga pagkamatarong pagkabalaan. Kaya ang tuyo sa pagtabang sa tao, tambang yun. Pero kung di ka kaswito, nga wala ipagkamatarong pagkabalaan sa maong lawyer, huwasan ka. Kaya na lang ka imubtangan, hurot na. Imbes nagpatabang ka, wa naman hinuon. Diba? Yan ang example. Ambuta nga, basig pwede di ay. Kita sa mga Filipinos, doon na tayo separate ng mga kuan, gikan sa eskwelahan siguro. Sungdan ang mga bata o educate nga mo niya atong sa dili magkuha ng abogasiya niya. Manasig pa nato sila nga daghan ang gusto mo kuha ng abogasiya. Di ba? Ano naman, ang ato ang kinabuhi, we are governed by the rule of law. Mo nang pulong sa Dios, may so. So mo na ang gitambag ni niya mga gitambag sa Dios ngadto sa kang Joshua, kuman kini sa kamatayon ni Moses. Awara ko ning pasalig sa Ginoo, nindot kay ni siya. Kung basahin mo sinugdanan, it was God speaking to Joshua. Yun siya sa uno-uno, karon nahitabo sa tapos ang kamatayon ni Moises. Ang alagad ni Jehovah, nga si Jehovah misulti kang Josue. Ang anak ni Nun, ang ministro ni Moises, nga nagaingon. Si Moises, ang akong alagad, patay na. Busa karon, bumangon ka, o tumabok nining Jordan. Ikaw o kining tibuok katauhan. Ngadto sa yuta nga akong igahatag kanit bisan ngadto sa mga anak sa Israel. Bisan tuod patay na ang alagad sa Dios nga si Moises, apan wala namatay ang panumpaugsaad sa Dios, covenant sa Dios sa katauhan sa Israel. Busa kay si Joshua man ang successor ni Moises, karon ang Dios nakigsulti sa leader. Kita nimo ang Dios makigsulti sa leader. Alang sa mga katauhan. So mo to sulti sa Dios. Sa pag-abot sa bersikulo 3, ingon siya ang tanang dapit nga pagatumban sa lapalapa sa inyong tiil. Kana gihatag ko kaninyo sumala sa gipamulong ko kang Moises. Grabe kayo. Lima ka. Tanang matamakan sa lapalapa sa ilang tiil, ila na. Grabe ang Diyos. Kumato ka kang sa Genesis, kang Abraham, siya kutob sa maabot sa imong mga mata, imo na, liman ka na.
So kisay sultian na ang Dios. Mo importante kay pulo sa Dios, no? Aron di ta basta-basta maluya. No? Oh, siya gikan sa kay mangawan ug niining Libano bisan ngadto sa dakong suba, ang suba sa Euphrates, sa ang tanang yuta sa mga Hitihanon. Liman kana. Ug ngadto na gayud sa dakong dagat, dapit sa pagkalupan sa adlaw, maoy utlanan niya na. Grabe, di basta-basta may son. No, ang geographical location sa panulundon sa mga katawan sa Dios. 5, walay bisan kinsang tao nga arang makasukol kanimo sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. So wag ito ni bato sa panahon ni Josue. Grabe may son. Ingon nga ako nag-uban kang Moises, mauman magauban ako kanimo. Ikaw dili ko kawangon, nibiyaan ko ikaw. Muna sa Diyos. Siya magmakusganon ka o magmaisog ka. Kaya pinaagi kanimo sa ato pa ang Dios aduna siya gitawag channel. No? Sa pagpadangat sa iyang pulong, sa iyang huna-huna, ngadto sa mga katawhan pinaagi sa usa ka leader kay pinaagi kanimo kining katawhan makapanunod sa yuta nga akong gisaad sa ilang mga amahan, akong ihatag kanila. 7, ug magmabaskugon ka lamang ug magmaisog gayud sa pag-atiman, sa pagbuhat, sumala sa tanang balaod nga gisugo kanimo ni Moises nga akong alagad, ayaw pagtipas ngadto sa tuo ni ngadto sa wala, gikan ni ana aron magmauswagon ka bisan asa ka paingon, bisag asa giday ka, asa kay mutuman ka sa pulong sa Dios. Dili na siya ang panalangin na depende sa lugar mo giadtuan. Gitawag na ni Dr. John Maxwell nga destination disease. Ba nagtuo nga kung makaana ko anang lugar ay hindi na basta-basta panalanginan ko. No. Ang basihan sa panalangin mao gyud ang pulong sa Dios. So uunot ayaw pag-ibulag kining basahon sa kasuguan sa imong ba. Inunua magapalandong ka ni ana sa adlaw ug sa gabi. Aron himatngunan mo sa pagbuhat sumala sa tanan nga gisulat dinha. Kaya sa ingon ni ana, ikaw magmauswagon sa imong panaw ug unya makabot mo ang kauswagan. Tahang kanindot sa pulong sa Ginoo. Break sa kay Jud may igsoon. No, kay giuhaw ko. Minaw sa taglayang awit ni kayo na. Wow, ngita tag saya diri o Tagalog ba kaya nga kanta. Kay kung diri man gud ta sa English tanan murag na may copyright good mananghid pa man ta. O kay na may kitawag na siya intellectual property may man nga mga Filipino, mga Bisaya di man sila magdiskumpiyado. Okay kayo. Ato pang ma-promote ilang kanta. Kaya siguro ang awit may sun nga may dahilan, no? Ato ning paminawan ng awita samtang mo break ta kajud. Good morning din kay Pastor Jairo Enti. May dahilan, pakinggan mo kaibigan.
From Brando Salilan, morning Sister Nancy Dingla or Dangla. Diyos mga panalangin. Ang awit na ito ay inyong napakinggan. Nananawagan ang buong kalangitan. Kasalanan ay atin ang nalalatin na ang ngiti na panahon. Si Jesus ang siyang kubo. Tanda ka na ba ngayon sa pagdating ng Panginoon? Kaligtasan, huling alok na ngayon. From Brando Salilan, morning Sister Normalin Malvino o sa UPC Agdao. Okay, good morning. Nananawagan ang kalangitan, may dahilan ang napakinggan. Nananawagan ang kalangitan, may dahilan. Nangawit ako manahon may suon, mayroon akong kaibigan. Meron akong kaibigan, marunong siyang magpatawa kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kaibigan. Kung siya'y iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit akong makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay dami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinato siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Pag di na makaya, siya Yun ay siguro signal na Pastor Jai. patuloy ang aking paghanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa nakasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. From Pastor Brando Salilan, I am blessed by the word of God. Sir Nick, salamat. God bless you too, Brother Brando. Aking kaibigan, matagal nang Chadagod no, Pastor Jai. isinilang, natapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. Salamat sa mga awit ng suon.
mayroon akong kaibigan. So, yun ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Dalaga na Diyos. So, nindot yun kayo ang pulong sa Ginoo nga ato ang naisgutan, may soon. Now, yeah. No? Kaya nga ato ang kinabuhi, may soon, is governed by law. In other words, it is governed by the Word. No? Walang yang pulong, gidokumento, gitawag ni sa soon o constitution. Sa Exodus, may soon, no? Kapitulo 20, versículo 14, no, yun siya, dili kamo, siya manapaw. So, balaod na siya. Unya, sa Kapitulo 18, versículo 20, dili kamo magabaton, yun siya, nagkahimog, itawag sexual relationship sa asawa sa imong silingan. Grabe, balaod ni. Aron nga dili nimo mabulingan ang imong kaugalingon o ang usa ka babae. Kini mga balaod. Ya, paminawan kini son sa mga tao. So, dan pa may son kaniadto. No. It is governed by law. It is governed by His Word. Because in the kingdom, God's Word is law and will never change. Sa gingrian magsuon ang iyang pulong balaod ug dili ni pwedeng mausab. So there is no amount of whatever amendment rather pass, no, into Congress or into Senate to amend the Word of God. Bisan pang balaod sa Dios kinagingon nga gipanalanginan ka, dili pwede nang ma-amen. No, pagka sadihang ang Diyos na gayon sa Genesis 1:28, and God blessed them, no, and said unto them, ano pa niya, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it. So balaod na. So ang panalangin balaod na. Dili na siya pwedeng ma-revoke, dili pwedeng ma-amend. Kung hindi tama minaw sa bisan kinsang tao sa palibot, may nga wa kay ayaw, wa kay pulos, dili ka mo asenso, dili man mao, di man siya boy basehan nato sa pagkinabuhi nining kalibutan na. Kung dili ang gibasihan nato sa pagkinabuhi nining kalibutan na unsa ang gisulti sa pulong sa Dios. Tanawa ang pulong sa Dios, diba nag-ingon siya, panalanginan ko ikaw. Kano sa kagipanalangnan, hagbay ra. Diba? Makikita niyo sa gihirian, no? Ngun siya, o gipanalanginan sa Diyos, gipanalanginan tag-una. Humana na, sa tanang gipanalanginan, kanunay niyang sultihan sa mga pulong. And God blessed them and said unto them. So ang mga tinuod nga gipanalanginan, dili na mabulag sa ilaha ang pulong sa Diyos. Sama sa gayon sa Diyos sa Joshua 1:8. This book of the law shall not depart out of thy mouth. Diba? So, gipanalangin kag una. But attached to your blessings is the Word of God. Then naman ana, trabaho. May siya nga, be fruitful and multiply and fill the earth. So wala tayo gitagaag trabaho, o niya panalanginan, gipanalanginan tadaan, no? Paguman sultihan kanunay sa pulong sa Dios ang gipanalanginan unya man magtrabaho. Dili kay magtrabaho aron panalanginan, dili gipanalanginan ka na daan unya mo na nagtrabaho ka, kay gipanalanginan ka. Di ba? Pas tila bertinindo na Pastor Jay sa pulong sa Ginoo. Muna na ingon siya, ibalik niya gayon niya sa Genesis 1:26. Sila magabuot sa mga isda. Muna kita magbuot. Natay mga small scale fishing. Doon natin mga large scale fishing. Sige tagpanako po isda. Humana na, di ba nato na madalag tuwa tanan.
Sugba kinilaw mo na nga i-market na to, i-share sab na to sa uban, mo nang naay ginatawag nga business economy. Kaya diha siya magkuha, mo na siya ang second concern sa Ginoo pag humanyag hatag sa ato sa kingdom giharian nasod economy. Kaya dili barog ang gobyerno, dili mapadagan ang gobyerno walay ekonomiya. So di ba? Balik ko sa nato basa na no. Yung isulti diri sa Genesis, no? Tindutan Genesis. Nalagoy ko Andre Pastor Jay. Biblia nga kanang pas-pas makita ang bersikulo. Naabot ang naabot kay laptop, no, parang pas-pas pod. So yung siya sa Genesis 1:26 28. O gipanalanginan sila sa Dios kano sa day ka panalangin ni hagbayra. O miingon ang Dios, so attached to the blessings God has given us is the word of God, the law, balaod. Siya sumanay og dumaghan kamo. Ug punon ninyo ang yuta. Ug magagahom kamo nini. So ang atong trabaho is produce, reproduce, and distribute. Diba? So walay hunong. So ang taong ipanalanginan, sortihan sa pulong sa Dios unya magtrabaho. Nya siya ug magagahom kamo niini. Magagahom kamo sa yuta. Magabaton kamo pagbulutan sa ibabaw sa mga isda gibalik sa Dios. Economic program ni, economic component. Aron ang usa ka nasod sa kuha ni siya Jay, Pastor Jay sa e-sword nga Bible, katong kung naa kay laptop imong mag-download ka og kining e-sword nga Bible nya. Pareha gyapon to sa my sword nga daghan kaayo mga tawag nga kining versions na Tagalog, na Bisaya. Mga pag-click nimo diri usa lang ka click, nindot kayo. O di ba? So, ang laptop nimo declare na to, abot na. Pasalamati lang daan. Pastor Jay. Di ba? Pasalamati daan ang Ginoo sa imong laptop. Abot na gina. Continue to nindot kayong pulong sa Ginoo, Mekson, di ba? Pagkalami na lang sa pulong sa Dios. Manang ikaw nga nalibog, na problema, basa sa pulong sa Dios. Nya share. Nya maminaw kag mga wali sama din no? Pangbahay tong mga igsoon, maminaw sa pulong sa Dios kay pas kalami. Arang na lang gid kalami sa pulong sa Ginoo. Kay puno ni sa mga saad may igsoon sa Dios. Wala Ginoo dili daghang sulti kay naa naman tanan sulti niya sa pulong. Basahon na lang nato may igsoon. Nya atong pamalandungan ang iyang mga pulong. Di ba? So ina ang Dios nga atong gialagad. Hilabihan gyud niya ka matahom ka maanindot egson. Wala naman tayo igong panahon. But anyway, we'll continue this subject on Thursday, no? Nihigayon na, egson. Lain na pong awit atong paminahon, no? Yaman ni ana muadto ta sa pag-close ni pinagi sa mga pag-ampo maigsoon. Siguro kita sa kugawit ka jud diri ha. Kay nindot ni mga maong awit maigsoon. Kini super ng buhay ato paminawa maigsoon, kini maong awit mo ni ana taud-taud matuta sa mga pagpo. Simulan mong kumat
Si Jesus hindi siya sinungaling, sa kanya to nanggaling. Ito ang tanging niyang layunin. Siya ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay, gasolin ay panghabang buhay. Siya ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay, gasolin ay panghabang. Sa mga panahon ngayon ni ini, may gusto padayon ta magsinati sa kalinaw, bisan to dunay kagubot, libog may gusto. Padayon ta mabaton sa kalinaw. We will continue to experience peace and joy in the Holy Ghost. Amen. Matod pa sa Ginoo, hatagan ko kamog kalinaw. Hatagan ko kamog kalipay, na dili mahatag sa kalibutan. Dalaygon ug mahigugmaon nga Dios, ninitag na sa kabuntagon, among gikalipay nga napaambit ang imong mga pulong Ginoo. Wala may bugtong basihan, sumbanan, pasukaranan sa among pagkinabuhi ini kalibutan na nunot sa katuyuan atat sa among creation Ginoo, aron na among ma-deliver Ginoo ang katuyuan ngadto sa kalibutan o Dios, to give and to share, Father God, your purpose in us to our community, to the whole world. Talagon ka Diyos sa walang katapusan. Panalangin ang imong mga pulong na nakakaroon sa igdulungog kasing-kasing sa imong mga katauhan. Panalangin ang tanang mga Filipinos Ginoo, bisan pa sa mga panahon ngayon ini. Among gikasubo Lord God ang kamatayon sa mga AFP personal, but we pray for their immediate families. Kung ang tulog ka sa bilyan Ginoo, O God, kung ang tanang mga Filipinos, Lord God, nga nakasinati sa mga pagbangutan to sa pagtaliwan sa mga minahal sa kinabuhi. Continue to comfort your people with your presence and with your abiding presence and words, O God. Use, Lord, the government or people in government to deliver services to the whole nation. Even, Lord God, people in academe and business community to make and to run the affairs of your nation and your government. Pagkusgan Ginoo ang ekonomiya ni maong nasod. Pagkusgan Ginoo ang kalig-on kadasig sa mga katawhan sa pagkinabuhi o sa pag-serve sa purpose. Continue to bless this nation, and we exalt to you this nation, Father, through your righteousness and your holiness. Thank you, Father God. Bless all the listeners and our FB viewers. I declare blessings, protection be upon them. By the authority of your words and by the power of Jesus' name. Amen and amen. Sa ngalan ni Dr. Mike Nies sa 97.7 FM DXXM Technical Department na DG Gaga o ang AKMGC Bunawan District, Davao City, kini si Pastor Nick Perez kaninyo manaming-mingon hangtod sa adlong Huwebes ni semana sa samang takna og istasyon. Ang Diyos magapanalangin. God bless you and bye-bye. You have just listened to Maximizing the Gospel of the Kingdom with your pastor, Nick Perez. If you enjoyed today's message, we'd love for you to connect with us. Head over to our Facebook page and like @Apostolic Kingdom Ministries of Jesus Christ. Watch our Facebook radio broadcast and help us to share it with more people. If you have any question or comments, get in touch through the following mobile number
numbers 0948-557-9687 or 0905-406-4350. Reach us via email nickperez.akmjc@gmail.com. Thank you for tuning in. Until next time.